So, kamusta mga kuys? Ito yung in-order ko na holder para sa dito. Meron tong lagayan dito. Nandito siya. Ayan. So, ito siya. Pag ganito ang lagay. Tama ba? O, yan. Ganyan. Tapos, pag ganito. So, ngayon, ikakabit ko na to doon sa harapan. Tapos, kukunin ko na rin yung wire na I think ito. Tapos ito yung para sa likod hanggang dun sa harap. So let's go, puntahan natin. Teka lang, lagay ko na lang din muna tong USB, sama ko na to sa harap. So let's go. Nakabit ko na to. So tatanggalin natin yung alright, so ito siya. Yan, o diba? Ganyan ang orientation nya. Tapos baba lang natin konti dito. Yan. So ang gagawin ko na lang is wire ko na lang yung power source. I-power na siya. So set up natin. Ano ba to? Wait. Okay, so set up natin. So English. Ito, sorry. English smart way forward. 5 1 8 tapos 5 tapos yan. No parking surveillance cable detected. Please enable the function. So mamaya na. Sige na nga, download na natin. Wait lang guys. The next day. So hindi ko na natapos yung last time kasi madilim na. And mahirap nang makakita, no. So ayun yung isa. Nilagay ko na doon. Yung isa naman ay yung rear camera. So andito pa siya. Tapos kakabit ko siya somewhere dito. Dito or dito. So malalaman natin mamaya. So makap ko muna yung wire. Ito yung wire. Ayan natin dyan. Tapos itong pang sikwat. Tapos ito yung rear camera. So, meron siyang ding allowance na ano. Pero kung titingnan mo, paano to eh? Ganito yata yan. So it's either dito so let's see. Makap ko muna and then ito papagapangin ko na hanggang dun sa harap. So dito tinanggal ko to, pinagapan ko dito yung wire sa loob. Tapos ito na siya. Ito na yung mock-up nya. Ito na ibang nya, sorry. So clip on lang siya. Para sa mga MUX sa plastic, hard plastic to buong tailgate. Yan, tapos ito ipapagapan ko na yan hanggang dun sa unahan. So medyo nahirapan lang magtanggal dito kasi plastic siya. Dito lang iba na buo rubber. So ito may plastic tas may rubber. So nakalock siya dito. So yun. Anyways, simulan ko na ulit o ituloy ko na ulit yun. Papunta na dun. So dito ko na siya papagapangin sa passenger side hanggang dun sa unahan. So yun, abangan nyo na lang.
Tapos alisin nyo itong rubber. Ayan. Ayan, matago na. Tutuloy nyo lang yan hanggang doon. Tagalin nyo lang yan. E dito nyo tatago yung goma. So ayan, kapango na dito. So dito naman, kita ba? So ngayon ito, papagapangin ko na yan hanggang dito sa camera. Yan. So tingnan nyo maigi. Pinasok ko lang yan dyan. Yan, sa mga gilid-gilid lang. So itong mga rubber seal, babalik lang ulit sa dati. Ayan, so okay na, naikabit ko na yan dyan. So ito yung sa rear camera, yung wire na yan. So ayusin ko na lang mamaya. Ayusin ko na lang tong wire na to. Tapos ano ba? Yung hard wire kit din isusunod ko. Okay, so testingin muna natin kung gagana. So tingnan natin to. Alam ko ito ay sa rear. Ayun. So gumagana yung rear camera natin. Nakaano lang siya, nakalawlaw lang siya dun. Pero gumagana siya. So tatapusin ko na to. So ngayon naman gagawin ko yung ikakabit ko tong hardwire kit. So papasok yan somewhere, tapos dun sa may OBD sa ilalim. So ito yung hard wire kit. Ipakita ko na sa unang vlog. Mahaba pala siya. So ito dun sa OBD sa ilalim lang. Didikit na lang to sa ilalim somewhere. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan ko didikit to. I think bypass na tong power niya. Yan, manggagaling dito. Okay, so tapos na lahat. Medyo medyo napagod ako doon. So ito na siya ngayon. So ito is nakakonekta na sa hardwire kit. So pinagapang ko na yun doon sa taas, dyan sa ceiling, hanggang dyan sa baba. So yan na yung hardwire kit. Tapos itong isa is doon yun sa back camera. Ayun. Yun yung camera. So again, pinagapang ko lang yan dyan sa gilid.
Yan, pinagapan ko lang. Tapos dito sinuot ko yan dyan. Tapos dyan sa ceiling. Tapos yan na. So ginapitan ko siya ng suction cup kasi if ever na halimbawa gusto ko siyang linisan yung windshield, pwede ko siya matanggal. Yun ay purpose niyan. Tapos ano pa ba? Yung hardwire kit pala is nandito. Tinago ko na siya dyan. So ito siya. Tapos ito yung mismong module. Ayan. Nakadikit lang siya dyan. So ito, tatago ko pa to soon. Pero yan na yun. So sa mga nagtataka, pag nagbili kayo ng mga hardware kit, hindi nyo na kailangan ng isa yung sinasaksak dito. Hindi nyo na kailangan yun. So pag meron kayong hardware kit na ganito, saksak nyo lang sa OBD, tapos yung power supply nya, diretso na dun. So yun lang. So hopefully nakatulong sa mga gusto mag DIY. Please like, share, and subscribe. Bye bye!